Naungkat sa pagdinig na yung kanina ng Senado ang pangalang Ramiro Lopez. Consultant siya ni dating DILG Undersecretary Rico Puno na kasama niyang bumiyahe sa Israel. Binisita nila doon ang pabrika ng kumpanya magsusupply sana ng mga baril sa ating mga pulis. Ano nga ba ang kanyang naging papel sa pinatigil na bidding? Yan ang tinutukan ni Lay Alvis. What made him qualified to attend back biddings on guns and rifles? Yang Ramiro Lopez na yan. Part noon, I requested him also to observe and even suggest to the BAC, which I introduced him to the BAC, that so that they could help the BAC decide also kung ano man yung mga dapat mga desisyon doon. At saka did your representative or consultant participate in any way during the bidding of the rifles? Because I asked this because there is an allegation that he was answering questions on behalf of the BAC and even sat with the BAC/TWG panel during the bidding. Is that true? I do not know, ma'am. I was not present in that particular meeting. Where was he knowledgeable? Was he knowledgeable about guns or was he knowledgeable about procurement processes? He is more knowledgeable about guns. Sino nga ba si Ramiro Lopez? Batay sa lumabas sa pagdinig ng Senado kanina, si Lopez ay consultant ni dating DILG Undersecretary Rico Puno. Wala raw sa plantilya ng kagawaran pero ayon kay Senadora Miriam Santiago, lumalabas na sumali raw sa bidding ng mga baril ng PNP. But he is not a member of the police force, so you think he's more knowledgeable than you about guns? I understand Mr. Lopez also is a gun enthusiast. Sa pagdinig, lumabas din na kasama si Lopez ni Puno nang magpunta sila ng kanyang pamilya sa Israel para mag-pilgrimage. Mayo noong nakaraang taon. He is alleged to have accompanied you to Israel. Is that correct? Yes, yes, Madam Chair. One of his functions also with me is to arrange some of my trips. And since I will be going with my wife and my children and my nephews. Ayayo siya ng pamilya mo? Hindi po, kasama. You're on a private holiday and kasama mong consultant mo? Hindi po siya siyayo, kakuan lang po siya. Bumili din po siya ng ticket niya at kasama din siya po dahil medyo marami. Pahiram nga ng consultant mo next time I travel abroad. Nakapanayam na si Lopez ng GMA News noong Martes. Kinumpirma niyang totoong nagpunta nga sila sa Israel ni Puno. Kasama ako doon sa biyahe na yon, as the reports have stated. Totoo rin daw na bumisita nga si Puno sa Israel Weapons Industries o IWI, ang foreign company na kapartner ng R.S. Spinelli Trading. Ayon kay Lopez, ito'y sa imbitasyon ni Reynaldo Espinelli, ang presidente ng R.S. Spinelli Trading. Biyaya nila kami sumama doon sa firing range. So, kami naman, may hilig kami sa ganyang bagay. Sumama na kami doon. Ang R.S. Spinelli Trading ang sole o nag-iisang kumpanyang aktual na nagbid para sa pagbili ng 1,500 units ng caliber 5.56mm na assault rifle noong May 31, 2012 mula sa 7 iba pang kontratistang bumili ng bidding documents. Pero kalaunay na disqualify din ito dahil di nila nasunod ang mga documentary requirement. Pero paliwanag ni Lopez, nagkataon lang daw na parehong nasa Israel noon sina Puno at Espinelli. Wala talagang kinalaman yung biyahe niya sa pagbili ng baril. Nakausap din ng GMA News si Espinelli pero tumanggi na siyang magsalita sa harap ng kamera. Sabi rin niya, nagkataon lang ang pagkikita nila ni Puno sa Israel. Hindi rin daw totoong malapit siya kay Puno. Giit din niya, lehitimo at tumalima raw ang kanyang kumpanya sa proseso ng bidding at maluwag na tinanggap ang pagkakadisqualify sa kanila ng Bids and Awards Committee. Bago ma-disqualify ang R.S. Spinelli sa post-qualification process, pinahintunan ng Pangulong Aquino ang bidding sa assault rifle dahil sa dudang overpriced daw ito. Sa Russia, sinabi ng Pangulo na 40,000 pesos lang daw ang nakita niyang presyo ng assault rifle. Ang paliwanag ni Puno sa panayam sa kanya ni Jessica Soho, hindi ko nga maintindihan Ano bang overpricing ang sinasabi? We just finished the contract for the 59,900 Glock pistols na sinasabi nila na lahat ng mga tao, even the dealers, international dealers are telling me that you got the best price for that. The initial bid was, nandoon yata yung binibili in the past was about 120,000 per rifle. Then bumaba daw ng 115. And when we opened the bid for this, when we were the one supervising already, it was 89,100
900. Sa ngayon nga ay kanselado na ang bidding. Sinisiyasat na rin ng PNP Directorate for Logistics ang bidding para sa pagbili naman ng 1,800 pang assault rifle na para naman sana sa local police. Day Alves, Nakatutok, 24 Oras.